Nagmamadaling pumasok si Madel sa loob ng kanilang bahay, habang malapad ang ngiti sa kanyang labi. Nakangiti naman ang ina ni Madel habang sinalubong siya nito sa sala. Aba anak, mukhang maganda ata ang naging buong araw mo sa iyong paaralan dahil nakangiti ka pang umuwi. Si mama talaga. Lahat na lang po ay napapansin mo. Ay opo ma, masaya ako dahil mataas ang mga grades ko. Nakangiti pa ring wika ni Madel sa kanyang ina. Sabay abot sa dala-dala niyang papel. Nang makita naman ng kanyang ina na matataas ang naging grado ng kanyang anak, mahigpit na niyakap ng kanyang ina si Madel at pinisil ang kanyang pisngi habang nagsasabi ito ng, dahil mataas ang mga grades mo anak, sa labas tayo kakain ng hapunan. Pumanhik ka na sa iyong silid at nang makapagpalit ka na ng damit upang hindi tayo gabihin sa pag-uwi. Nang marinig ni Madel ang naging pahayag ng kanyang ina, mahigpit niya itong niyakap at ginawaran ng halik sa pisngi bago patakbong pumanhik sa hagdanan patungo sa kanyang silid. Kahit lumaki si Madel, na tanging ang kanyang ina lang ang nagtataguyod sa kanya, ni minsan hindi niya naranasang sinukuan siya ng kanyang napakabait na ina. Ito na ang naging ama at ina ni Madel. 3 taon pa lang kasi si Madel nang mamatay ang kanyang ama sa isang malubhang karamdaman. Kahit nahihirapan silang mag-ina na mamuhay na silang dalawa lang, hindi ito naging hadlang upang sumuko sila sa hamon ng buhay. Sa tulong rin ng naiwan na ari-arian ng mga magulang ng kanyang ama, na sila ang pinamanahan nang mamatay ang mga ito sa katandaan. Kahit papaano ay malaking tulong iyon sa mag-ina. Walang nakilalang mga kamag-anak ng kanyang ina si Madel. Dahil ang sabi ng kanyang ina, isa itong batang sa ampunan lumaki at nagkaisip. Kaya naman nagsusumikap si Madel na mag-aral upang magkaroon siya ng maayos na trabaho kung sakaling hindi na kayanin ng kanyang ina ang maghanap buhay para sa kanilang dalawa. Madel, anak, abay bilisan mo na at mag-aabang pa tayo ng masasakyan sa labasan. Nang marinig ni Madel ang boses ng kanyang ina, mabilis naman siyang lumabas ng kanyang silid at halos talunin na ang hagdanan sa pagmamadali na makababa. Agad namang tumingin ang kanyang ina sa kanyang mukha habang may namumuong luha sa mga mata nito. Alam mo anak, kung sakaling buhay pa ang iyong ama hanggang ngayon, nasisiguro kong ito na ang pinakamasayang ama sa buong mundo. Dahil meron kaming napakaganda at mabait na anak na ngayon ay dalaga na. Napakabilis lang ng panahon, parang kailan lang nang buhat-buhat kita palagi dahil ayaw mong magpaiwan. Maraming salamat po dahil alam ko po na magiging proud si Papa sa iyo dahil pinalaki mo akong may takot sa Panginoon at naging malusog. Hay naku mama, huwag na tayong magdadramahan. Masisira ang pulbo na nilagay ko sa aking mukha. Natatawa naman nang marinig ng ina ni Madel ang naging reklamo niya at agad na itong nagpatiuna sa paglabas ng bahay. Tsaka namang nagmamadaling sumunod na lumabas si Madel at isinarado ang pintuan ng kanilang bahay. Ilang minuto lang ang ginawa nilang paglalakad patungo sa labasan. Agad naman silang nakasakay at napagpasyahan
ng mag-ina na sa mall na sila pupunta at doon na maghanap ng mga resto na pwedeng kainan nila. Nakangiti namang hawak-hawak ni Madel ang kamay ng kanyang ina habang naglalakad sila sa loob ng mall. Matapos kumain ng mag-ina, napagpasyahan nilang mag-iikot muna sa loob ng mall bago tuluyang umuwi. Kitang-kita sa mukha ni Madel ang kasiyahan. Masasabi niyang siya na ang napakaswerte na anak dahil mahal na mahal siya ng kanyang ina. Napahinto si Madel sa paglalakad nang may mahagip ang kanyang mga mata na isang salamin. Kulay itim ang stand ng salamin at tila ba may bumubulong sa kanya na lumapit siya sa salamin. Wala sa sariling hinila ni Madel ang kamay ng kanyang ina patungo sa tindahan ng mga salamin. Abay teka anak Madel, bakit? May nais ka bang bilhin na salamin? Tanong ng ina ni Madel sa kanya. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin at tanging nakatuon lang sa salamin ang kanyang paningin. Nang huminto na sila sa harapan ng tindahan ng mga salamin, agad namang may lumapit na babae sa kanilang dalawa at nakangiti itong nagtanong sa kanilang mag-ina kung may nais ba silang bilhin. Nang marinig ni Madel ang babae, agad niyang hinawakan ang salamin at tiningnan ang babae sabay wika ng, "Salamin, maganda itong salamin. Nais ko itong bilhin. Napakaganda ng salamin na ito, mama." Nakangiti naman ang ina ni Madel habang nakatingin sa salamin na halatang hindi nagagandahan dahil mukha itong luma na, ngunit itinago lamang ito sa pintura upang magmukhang bago pa lamang ito. Kahit ayaw sana ng ina ni Madel na bilhin ito, ay napilitan itong magbayad dahil ayaw umalis ni Madel na hindi dala ang salamin. Hindi na nakapamasyal pa ang mag-ina dahil sa salamin na kanilang nabili. Ayaw na kasing bitawan ni Madel ang salamin, kaya napilitan na ang kanyang ina na umuwi na lang at mag-taxi na upang kumasya ang salamin na nabili nila. Ang haba ng salamin ay halos magkasing tangkad lang kay Madel. Kahit labag sa loob ng ina ni Madel, ay naging masaya na lang ito para sa kanyang anak. Nang makarating na ang mag-ina sa kanilang bahay, excited namang pumanhik si Madel. Dala-dala ang salamin na nabili nila. Nakangiti namang nakasunod ang kanyang ina sa kanyang likuran. "Ma, tingnan mo, napakaganda ng salamin na ito. Bagay na bagay sa loob ng silid ko." Pasigaw na wika ni Madel sa kanyang ina na nakangiti pa ring tumangu-tangu lang ang kanyang ina at hindi na nagsalita pa. Kitang-kita kasi nito ang masayang mukha ng anak. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang ina ni Madel sa kanya upang makapagpahinga na rin. Niyakap ni Madel ang kanyang ina at ginawaran ito ng halik sa pisngi at tuluyan na itong lumabas sa kanyang silid. Nang makalabas na ang kanyang ina, agad naman siyang pumasok sa banyo upang makapaglinis ng katawan. Habang naliligo si Madel, meron siyang naririnig na boses ng isang lalaki na tila ba tinatawag siya nito. Mabilis na pinihit ni Madel ang gripo pasara upang marinig niya ng maigi at mapagtanto kung sino ang nagmamay-ari ng boses. Ngunit umabot na lang ng halos 5 minuto ang ginagawa niyang pakikinig ay wala man lang siyang narinig na kahit anong boses. Inisip na lang ni Madel na baka guni-guni lang niya ang kanyang mga narinig. Pakanta-kanta pa si Madel
habang lumalabas ng kanyang banyo. Masaya siyang lumapit sa salamin habang pinagmamasdan ang kanyang buong katawan, habang marahan na sinusuklay ang kanyang buhok. Madel! 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 Naririnig mo ba ako? Halos mabitawan na ni Madel ang hawak na suklay nang marinig niya ng malinaw ang boses ng isang lalaki. Hinawakan niya ng mahigpit ang tuwalya na nakabalot sa kanyang katawan, sa takot na baka may ibang tao na nakapasok sa loob ng kanyang silid. Binuksan na niya ang lahat ng ilaw sa loob ng kanyang silid upang mas lumiwanag pa ang loob ng silid, at nang mabilis niyang makita ang taong sinamantala ang pagkakataon na walang tao sa loob ng kanilang pamamahay. Nilibot na ni Madel ang kabuuhan ng kanyang silid, at kahit sa ilalim ng kanyang kama ay tiningnan na niya. Ngunit wala naman siyang nakikita na kahit anong palatandaan na may ibang tao nga sa loob ng kanyang silid. Tumawa na lang si Madel sa naging kalokohan niya. Ano ka ba, Madel? Sino namang maglalakas ng loob na pumasok sa pamamahay niyo? At talagang sa loob ba talaga ng silid mo magtatago? Wala namang makukuhang mamahalin na gamit dito. Natatawang wika ni Madel sa kanyang sarili habang nagsusuot ng damit pantulog. Napailing na lang si Madel sa mga kalukuhan na naiisip niya. Nahiga na muna siya sa kama at nanood ng video sa cellphone niya habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Hindi na namalaya ni Madel na nakatulugan na niya ang panunood. Naalimpungatan si Madel sa kanyang pagkakatulog nang may marinig siyang boses ng isang lalaki na tinatawag ang kanyang pangalan. Nang tuluyan na ngang nagising si Madel, ay agad niyang inilibot ang kanyang paningin sa loob ng kanyang silid upang hanapin ang taong nagmamay-ari ng boses. Madel! Madel! Narinig mo ba ako? Nandito ako sa may paanan mo. Napabalikwas sa pagkakahiga si Madel nang malinaw niyang narinig ang boses ng isang lalaki. At hindi nga siya nagkamali dahil nanggagaling ang boses nito sa may paanan. Naghagilap siya ng bagay na pwedeng ipanghampas sa lalaki kung sakali mang aatakihin siya nito. Ngunit wala siyang makita na kahit anong matigas na bagay. Napahinto si Madel sa gagawin sanang pagkilos nang muli na naman niyang marinig ang boses ng lalaki na nagsasabi ng, Madel, huwag kang matakot dahil hindi kita sasaktan. Kausapin mo ako. Andito ako sa loob ng salamin. Mas lalong nagimbal si Madel nang marinig niya ang sinabi ng lalaki na nasa loob ito ng salamin. Nanginginig ang buong katawan ni Madel habang marahang nilingon ang salamin. Halos takasan siya ng sariling kaluluwa nang makita niya ang pagmumukha ng lalaki habang malumanay itong nakangiti kay Madel. Napatakip sa kanyang bibig si Madel nang makumpirma niyang ang lalaking nagsasalita ay totoo ngang naroon ito sa loob ng salamin. Sino ka? At paanong napunta ka sa loob ng salamin? Tanong ni Madel sa lalaki na hindi pa rin inalis ang mga mata sa pagkakatitig kay Madel. Habang nakangiti ito ng napakatamis. Kahit nakaramdam na ng takot si Madel sa lalaki, ay hindi niya pa rin magawang sumigaw man lang upang makahingi ng tulong sa kanyang ina.
pakiwari ni Madel ay parang may nakadagan sa kanyang mga paa at dahilan upang mahirapan siyang tumakbo. Madel, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Ang nais ko lang ay humingi ng tulong sa iyo upang tuluyan na akong makalaya sa sumpang naging dahilan ng pagkakulong ko dito sa loob ng salamin. Ngunit paano kita matutulungan upang makalabas dyan? Kailangan ko bang basagin ang salamin upang... Huwag! Huwag kang magkakamaling basagin ang salamin dahil hindi na ako makakabalik sa katawan ko at maging normal na tao. Napanganga naman si Madel nang marinig niya ang naging tura ng lalaki. Kahit anong gawin ni Madel ay hindi pa rin niya magawang igalaw kahit isa man lang sa kaniyang mga daliri. Ilang sandali pa ay bigla na lang ng dilim ang buong paligid at ang naramdaman ni Madel na pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ng kanyang silid. Madel, anak, abay gumising ka na upang makapaggayak na. Mukhang napasarap ang tulog mo at nakalimutan mo na may pasok ka ngayong araw. Napabalikwas si Madel nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Mabilis na bumangon si Madel at inalala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Sariwang-sariwa pa sa kanyang isip ang mga nangyari at ang lubos na ipinagtaka ni Madel ay kung bakit naroon na siya sa kanyang kama. Samantalang ang huli niyang naalala ay bumagsak siya sa sahig at iyon ang huli niyang naalala kahit nalilito si Madel sa kung ano nga ba ang totoo. Ipinagpalagay niya na lang na isa iyong panaginip. Nasapo ni Madel ang kanyang noo nang makaramdam siya ng pagkahilo nang tumayo siya upang pumunta na ng banyo para maligo na sana. Agad siyang umupo sa gilid ng kanyang kama at tiningnan ang salamin. Matiim niya itong pinagmasdan, ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba sa salamin. Isinantabi na lang ni Madel ang lahat at pinilit ang sariling maligo upang makapagayak na. Nang matapos nang makapaligo at magbihis ng damit si Madel, sinulyapan niyang muli ang salamin at tuluyan nang lumabas ng kanyang silid. Habang pababa si Madel ng hagdanan, nakita naman niya ang malapad na ngiti ng kanyang ina at may hawak itong isang baso ng gatas. Agad niyang inabot ang basong hawak ng kanyang ina at ginawaran niya ito ng halik sa pisngi. Sabay na silang naglakad patungo sa kusina at sabay na silang kumain ng agahan. Anak, Madel, mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Meron ka bang nararamdamang hindi maganda sa iyong katawan? Kung masama ang pakiramdam mo, anak, maaari namang lumiban ka muna sa klase mo. Ma, huwag ho kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Ikaw ang huwag magpabaya sa iyong sarili. Nang matapos nang kumain ng agahan ang mag-ina, agad nang umalis si Madel sa kanilang bahay upang magtungo sa paaralan. Buong maghapon si Madel na parang lutang at hindi niya magawang makapag-concentrate sa buong klase dahil mas lalong sumakit ang ulo niya nang maalala niya ang kanyang panaginip na pakiwari niya ay parang totoo. Umuwi si Madel sa kanilang bahay na sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Paulit-ulit niya pang kinapa ang kanyang noo, ngunit hindi naman siya nilalagnat. Pagkarating ni Madel sa bahay, wala roon ang kanyang ina. Naisip niya na baka nagpunta lang ito sa palengke upang bumili ng magiging ulam nilang dalawa. Kaya agad na pumanhik si Madel sa kanyang silid
at pabagsak na humiga sa kanyang kama hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Anak, Madel, gising na. Kailangang bumaba ka muna upang makapaghapunan na tayo. At bumalik ka na lang sa pagkakatulog kapag tapos ka ng kumain. Nang maramdaman ni Madel ang kamay ng kanyang ina sa kanyang pisngi, napangiti ang dalaga at marahang inimulat ang kanyang nakapikit na mga mata. Ngunit purong kadiliman lamang ang bumungad sa kanyang pagmumukha. Nagmamadaling bumangon si Madel at binuksan ang ilaw. Nang lumiwanag na ang buong silid ni Madel, napasinghap siya dahil wala doon ang kanyang ina. Agad siyang tumakbo palabas ng kanyang silid, ngunit ang labis na ipinagtataka ni Madel ay purong kadiliman ang bumungad sa kanya. Walang sinayang na sandali si Madel at agad na binuksan ang mga ilaw, dahilan upang magliwanag ang buong kabahayan. Ma? Mama? Nasaan na po kayo, Mama? Nang walang marinig na sagot si Madel sa mga ginagawa niyang pagtawag sa kanyang ina, mabilisan niyang tinakbo ang hagdanan at nagtungo sa silid ng kanyang ina. Pagkabukas niya ng ilaw ay tumambad sa kanya ang nakahiga niyang ina. Kaya napanatag ang kanyang sarili at nilapitan ang kanyang ina at binigyan ito ng halik sa pisngi. Nagimbal si Madel. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng aking kwento. This is Miss Chloe, ang inyong narrator. Bye-bye!